Bakit nga ba tinago ng ating Panginoong Diyos ang katawan ni Moses nung siya ay pumanaw? Malalaman niyo po ngayon mga sangkay ang misteryo tungkol po sa kwento ng buhay ni Moses nung siya ay namatay. Yo, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation. Kamusta po kayo? Naway ayos lamang po tayo dyan mga kapatid, mga sangkay. At pag-uusapan po natin ngayon ng isang mahalagang impormasyon sa Bible. Ang katawan ni Moses. Nasaan nga ba talaga yung katawan ng dakilang propeta nating lahat? Lalong-lalo na po mga sangkay, ang Israel. Pag-usapan po natin ito dahil itinago po yan ng ating Panginoon at may mahalagang sekreto kung bakit pala ito itinago ng ating Panginoong Diyos. Pag-usapan po natin ito. Anyway guys, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, kung gusto nyo po ng mga ganitong klaseng content, kapupulutan po ng kaalaman at aral patungkol po sa banal na aklat, patungkol sa mga turo sa Biblia, patungkol po sa mga end time events. Nako, i-subscribe nyo na po itong ating YouTube channel ngayon din. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Pag-usapan po natin ito, mga sangkay, kasi mayroon pong misteryo at hiwaga tungkol po sa kinalalagyan ng katawan ni Moses nung siya po ay pumanaw. So, ang Biblia kasi, mga sangkay, naitala sa banal na aklat o itinuturo doon na nagkaroon po ng battle between the devil at isa pong archangel. At ang premyo, mga sangkay, ay walang iba kundi ang katawan ni Moses. Napatanong tuloy ako, teka lang, ano ba ang sikreto sa katawan ni Moses? Bakit pinag-aagawan ito, mga sangkay? Bakit tila baga napakahalaga nito? Sa demonyo, o kay Satan, o maging sa anghel na inutusan ng ating Panginoong Diyos? Si Moses po, mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, na i-record sa Biblia na siya po ay pumanaw sa isang bundok nang siya lamang po mag-isa, mga sangkay. At wala pong ibang witness kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Ang ating Panginoon mismo ang naglibing sa Kanya. At itinago po yan forever. Pansinin nyo ito, mga sangkay, no? Ang Noah's Ark natagpuan po sa Mount Ararat. Pati po yung mga materials, pati po yung sukat, nandoon, mga sangkay. Yung Sodoma at Gomorrah, natukoy din po ang location at nakuha po yung mga ebidensya. Yung dinaanan nila Moses at ng Israel noon, mula po sa Ehipto, nung hinahabol sila ng mga sundalo ng Parao, nakita po sa Red Sea. Sa ilalim ng karagatan, may mga ebidensya, mga karwahe, mga sangkay, mga weapons sila noon, mga sasakyan na kasamang lumubog at that time. So, sa maraming mga naitala sa Bible, mga sangkay, isa sa itinago ng Diyos ay ang kinalalagyan, ang lokasyon mismo, ang perfect location ni Moses. Alam nyo kasi sa tagal ng panahon na nag-aaral ang maraming mga Bible scholars, mga scientists, mga sangkay, natatagpuan po talaga kung ano po yung nakasulat sa Bible, nahahanap po nila. Pero itong kay Moses, though nagbigay ang ating Panginoong Diyos o ang Biblia ng location o isang pagkakakilanlan ng isang bundok na pinaglagyan o pinuntahan ni Moses, pero itinago ito. Yung pinaka-perfect location ay itinago ng ating Panginoon. Mababasa po natin, mga sangkayan, sa Deuteronomy chapter 34, verse 5 hanggang 6. At si Moses na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab. Tulad ng sinabi ni Yahweh, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Bet Peor. Ngunit hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tiyak na lugar. So wala pong nakakaalam talaga, mga sangkay. Itinago po siya ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Hindi ni-reveal ng ating Panginoon kung nasaan
ang katawan ni Moses. Hindi tulad nung pumanaw si King David, nalaman po nila. 'Di ba? Yung mga pumanaw na mga propeta, alam, mga sangkay. Pero dito kay Moses, tila baga mayroon pong special, no? Something very special sa kanya. Of course, sasabihin po natin na maybe isa po siyang lingkod ng Diyos na may dakilang tinahak. Sabi pa nga ng marami, mga sangkay, mga Bible scholars, si Moses ang dakilang propeta ng ating Panginoong Diyos dahil po sa kanyang ginawa na mababasa po natin sa Bible. Bakit nga ba itinago ng ating Panginoon ang katawan ni Moses? Si Satan at ang anghel ng ating Panginoon ay nagtalo. Hindi po sila naglabasan ng kapangyarihan, kaya ito pwede naman mga sangkay, at kayang-kaya naman po ito ng archangel buwagin ang isang fallen angel dahil makapangyarihan po ito naman dirigma ng ating Panginoong Diyos. Inukusahan ni Satan si Moses na siya po ang nagpatumba sa isang Egyptian. Talagang inungkat niya ang kasalanan. Ganyan po si Satan, mga sangkay. Every time po na nagiging tapat tayo sa ating Panginoon, pag nakakakuha po siya ng chance para po baguhin ang sitwasyon, ang ginagawa po niya sa mga lingkod ng ating Panginoon, ipaalala kung ano ang iyong nagawang kasalanan. So dito mga sangkay, ganito din po ang sinabi niya sa archangel ng ating Panginoon. Bakit mo kukunin ang katawan ni Moses? Alam naman natin parehas na si Moses ang nagpatumba ng isang Egyptian. Pangalawa, ang kanyang ginawa na paghampas sa bato sa Meriba. Ipinaalala niya yan, mga sangkay. Yan po yung moment na nagalit si Moses at hindi niya po nasunod ang kung ano man iniutos ng ating Panginoon. But, mga sangkay, ang ginawa po ng archangel na si Michael, hindi po siya nakipagtalo. Hindi po siya nag-reply ng matinding salita, mga sangkay. Hindi niya po ginamitan ng kanyang lakas, kahit po pwede naman. Dahil isa po siyang archangel. Ito lamang po ang kanyang sinabi. The Lord rebuke you. He let God be the judge. Mababasa po natin yan, mga sangkay, sa Judas chapter 1 verse 9. Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel, noong nakipagtalo siya sa diablo kung sino sa kanila ang kukuha ng bangkay ni Moses, hindi siya nangahas na humatol ng may pandalapastangan. Sa halip, sinabi lang niya, sawayin kanawa ng Panginoon. Sa ibang translation, mga sangkay, sinabi po doon, parusahan kanawa ng ating Panginoong Diyos. Yan lamang, mga sangkay, ang sinabi ni Michael. Hindi niya po ginamitan ng matinding kapangyarihan. Pero ito po yung pinaka-reason pala kung bakit ito itinago ng ating Panginoon at gusto itong kunin ni Satan. Marami ang mga Bible scholars na naniniwala, mga sangkay, na ang dahilan kung bakit gusto itong kunin ni Satan dahil gusto pala niya na sambahin o iparada ito sa mga Israelita nang sa ganun sambahin ito ng Israel. Ang katawan ni Moses mismo ang kanilang gagawing Diyos. As we all know naman, mga sangkay, diba? Ang Israel palagi pong nasasadlak sa pagsamba sa mga idols. So ito sana ang gagamitin niyang pamain para masira ang pananampalataya ng Israel sa ating Panginoong Diyos. Kasi si Moses ang nag-lead sa kanila. Maraming mga himala sa kanyang leadership na nangyari. So talagang grabe ang pagtingin ng Israelita mula noon hanggang ngayon kay Moses. Kung nakuha pala ni Satan ang katawan ni Moses, gagamitin niya ito para sambahin ng Israelita ang katawan ni Moses at hindi na po ang ating Panginoong Diyos. Grabe si Satan, no? Grabe yung ano niya. Grabe yung utak niya, mga sangkay. Talagang gusto niya ang tao
hindi direkta nasasamba sa Diyos. Satan wanted the body of Moses to reveal the grave. So Israel would worship it instead of God. Isipin yung mga sangkay, baka hanggang ngayon, kung na-reveal yung kinalalagyan na pinaglibingan ni Moses, baka hanggang ngayon mga sangkay, sumasamba ang Israel kay Moses. 'Di ba? Grabe. Well, kayo ano po ang inyong opinion? Mga sangkay, comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.